Hello! Magandang hapon ulit sa lahat. Part 2 tayo ng ating string of hearts variegated, guys. Ito proning and propagating. So, nakita nyo ba? Ayan ang liliit na ng mga dahon niya. Ayan maliliit na lang ito. Kasi sobrang haba niya na. Ayan Tapos, maliit lang yung pot. Maliit lang ito. 4 inches lang ito. 4 or 5. Yan. So, hindi na niya kakayanin to. Yan, Yan. Mahaba na siya masyado. Hindi na niya mabibigyan ng nutrients yung ang haba nito. Mga string of hearts. So, kailangan natin mag-prune at saka para, ayan, mag-bushy-bushy uli yung nandun sa top na yan. So, guys, ayun. 17 cuttings lahat. Ayan. So, ngayon, ito na yung ginawa kong substrate sa kanya. Pang pang succulent talaga. Since, ang mga string of hearts naman is succulent. So, ito pang succulent yung gagamitin natin. Nasa 6% yung gamunggo na ang laki na pamis or pumice. At saka, 40% ng kukupit. Ito yung sinukatan ko. Ito. Yan. At saka, konting Startle G, yung pang ng mga fungus, at saka konting Osmocote. So hanggang dito lang kadami yung kanyang soil. Tanggalin natin yung dahon na nakadikit dito sa may node. Lubog natin. Ayan. Medyo malalim lang ng konti. Yung tamang malubog natin yung kanyang node. Ang ulan, hindi mo maintindihan Pabugso-bugso siya. Minsan, nawawala. Minsan, uulan. Mabuti naman yan para malamig. Kasi lang may kasamang hangin. So, okay. Diin natin ng konti. Press natin ng konti para mag-firm yung lupa na pinagtusukan natin sa kanila. So, 4 ito. Tapos, spray lang natin yung tubig na ilalagay natin dito. Tapos, bright light talaga, as in, makakasagap siya ng talagang mainit na singaw. At kung nakikita nyo na medyo, ayan, malusog, makikita nyo naman pag mabubuhay siya, humahaba na yung mga niya dito, nagkakaroon siya ng bagong suloy, ayan, ito, lalago. At saka makikita nyo, maganda yung kanyang variegation, hindi siya naglanta. So, ibig sabihin na buhay yun. So, ngayon, hindi mo na siya kailangan lagyan ng fertilizer mga 3 months bago ako maglagay ng fertilizer nito. Kasi mayroon siyang, nilagyan ko to ng Startle G, at saka nilagyan ko rin siya ng Osmocote, at saka yung Vermicast. So, medyo, mayroon na siyang mga vitamins dito. So, ang kailangan lang niya is bright light, at saka spray na ng konting water. So, ayan, mabubuhay na yan. At ipakita ko sa inyo yung pinropagate ko noon. Pinutol ko lang, tapos tinanim ko lang. Ito siya, Ayan. Ito ko rin siya tinanim sa kahilera niya. Ayan. Kita nyo? Wait lang. Ito ko sa inyo to. Ito, Ayan. Ayan siya, Yun. Tinanim ko lang siya. Tinusok ko lang siya dyan na medyo mahaba ng konti. At saka nakita nyo ang lusog niya. Ayan. Kita nyo. See, ang ganda ng mga variegation. Ayan. Ayan. Ayan, ang lusog-lusog niya, Ayan. Ilang ko ba to? 3 yata. Oo. 3. 3 lang itong tinusok ko dito. Tinusok ko lang siya. Ayan. Basta nakakuha lang siya ng bright light. Nasa tamang lokasyon siya. So, mabubuhay siya at saka yung tamang dilig. Ayan. So, ito yon ang aking nasampulan. Kasi dati hindi ako nakakabuhay nito. Talagang promise, wala akong nabubuhay dito sa mga ito. Guys, bumaba ako. Nandito ako ngayon sa second floor ko. Meron pa akong isang string of hearts. Yung green lang, yung hindi siya variegated. Ayan At lumago na rin siya. Sinabit-sabit ko lang siya dito. Ayan. Sinabit ko. Tingnan mo kung gaano kahaba. Kasi, nasa lupa, nasa sa floor na siya.
sumayad na siya sa floor. Kaya, sinabit-sabit ko siya dito. Tingnan natin, ha. Ayan. Oh. Kasi ganyang pot na doon sa kabila, doon sa variegated. At eto, oh. Ayan. Baybayin natin. Hanggang sa may sahig. Ayan, oh. Sayad na niya siya sa floor. Kaya isinabit-sabit ko lang siya ganon. Dito nakakakuha naman siya ng morning sun. Yan naman ang gusto rin niya. Hello guys, magandang hapon. Last week nagpropagate ako ng aking string of hearts variegated, di ba? So nakagawa ako doon ng 5. So ngayon, eto sila, buhay na buhay. So check natin guys. So dito tayo sa pot number 1 guys. Kung makikita nyo, marami siyang stick sa ibabaw para hindi siya tutukain ng ibon. Dahil pag tinuka ito ng ibon guys, malamang ngayon ubos na to. Dahil akala nila pagkain ng inakay. So, ang dami nito. Kasi, kung nakikita nyo, ang dami-dami nung, di ba, ang haba-haba pa. So, hinabaan ko yung pagpotol ko. Sorry at hindi nakita yung pagpulon ko doon. Kasi, akala ko na-i-on ko sa pagmamadali ko dahil may bumili sa baba. Yun, hindi ko pala na-i-on yun. Yung portion na yun. So, ngayon, ito, oh. Kung makikita nyo, marami na siyang, ayan, oh. May mga suloy-suloy na siya. Ang dami. Ayan, oh. Ito, oh. Kung makikita nyo, ayan, madami na siya. Ayan pa, oh. Ayan. Ayan, marami yan sila. So, ito yung pot number 1. So, ito yung dalawang pots ko, oh. Ayan, pinatong ko muna dito kasi wala pa akong mga panghangin sa kanila. So, dito ko siya nilagay. At, guys, ito, oh, nagsitubuan na, nagkaroon na sila ng mga suloy. Doon pala sila nagkakaroon ng suloy sa mga node nito. So, asan ba yon? Ang dami nito eh. Buhay na buhay silang lahat, oh. Ayan, wala man lang pagkalanta akong nakita sa mga dahon. Dito sa kabila, asan na ba yon? Hanapin natin. Ayan, oh. Ayan, ayan, oh. Ayan. Sa node siya talaga nagkaroon ng suloy. Ito, nagkabulbul na sila, oh. Dahil mahangin kasi dito sa taas, guys, eh. So, pero maraming suloy ito. Yan, yan, oh. Yan. Sa node siya talaga tumutubo. Ito pang-apat na pot ko. Ayan, ito. Dito marami siyang suloy. Hindi ko maintindihan kung bakit yung dito sa ibaba niya, hindi masyado marami. Pero ito, ang daming suloy. Ito mas marami. Ayan, oh. Ito. Ayan, ang dami, oh. Yan, ang dami-dami. Basta sa node sila tumutubo lahat. Ito pa. Ito pang 5 ko. Yung pang 5 kong pot. Dito kakaunti lang medyo yung suloy. Aywan ko, magkatabi lang naman sila pero hindi pare-parehas. Yung isa maraming suloy. Itong iba naman hindi masyado. Pero mayroon sila lahat. So, ang ginagawa ko dito, dapat kasi, once a week natin siya didiligan. Ano? Pero nakita ko kasi dry na dry masyado yung lupa. Kasi nga, masyadong mahangin. Umuulan pero masyadong mahangin. Hindi naman sila nauulanan. So, ang ginawa ko, ini-sprayhan ko siya na tamang-tama lang mababasa yung top ng lupa para hindi man sila magda-dry. Okay? So, yun. Ayan, buhay na buhay silang lahat. So, kaya may nakalagay na stick yan para hindi siya lalapitan ng ibon. So, cross our fingers guys. Sana hindi siya lalapitan ng ibon dahil mauubos talaga to. Isa-isahin niya ito at ipakain niya sa inakay niya. So, yan. Pwede na siyang ilagay doon sa may malapit sa masyadong masyadong mainit ang singaw. Ngayon kasi nasa mga 5 meters away siya doon sa malapit doon sa may walang bubong. So, pwede na nating ilagay doon sa mga 1 meter away na hindi sila maarawan. At least malapit sila doon sa mainit talaga na lugar. So, pwede na to kasi naka 1 week na at saka may mga suloy na. Spray lang muna sa tubig. Pag nakita natin marami na at lumalaki na, yun, pwede na natin siyang damihan lang. Estimate lang natin yung tubig na yun, tamang-tamang mababasa yung mga ugat nila. O yung mga puno, yung pinagtusukan natin, di ba? Kasi hindi naman masyadong malalim. So, yun lang muna ngayon guys. Maraming salamat sa panonood sa oras. Thank you. Bye-bye. See you next time.